Okay. Ganito yan. Kung 30 years to pay yan, di ba nabayaran mo total amount 1.9 dahil sa interest? Dahil sa interest, yung 900,000 magiging 1.9. Gawin na natin 2 million. Okay. Balik ka ulit. Ito yung ka-income mo minus 4 million. Okay. So, 21 million, di ba? Yung net income mo. Okay. 30 years to ha. Divide by 30 years. Divide by 12 months. So, meaning, kumikita ka ng 60,000 per month. Magkano kapital? 200,000. Okay. I-divide mo siya ng 200,000 para makuha mo yung interest per month. Meaning, kumikita ka ng 30.27. Kasi, kapag ka i-convert mo yan into percentage, kailangan mo siyang ipa-atras to decimal point, di ba? So, 30.27 yung kita mo monthly, di ba? Times 12 months, so meaning kumikita ka ng 366%. Kunwari, ang bahay na 1 million hindi nagiging 15 million, nagiging 7.5 lang million. So, ang total amount, i-divide by 2 mo, okay? Kunwari, sa loob ng 30 years, 15 years lang narintahan, 15 years hindi narintahan. So, i-divide by 2 din natin ang rental. Ito, i-divide by 2 natin ito. Malaki pa rin 180%. Kasi yan, malaki pa rin kumpara sa 5% or 3%. This is the reason why pinul out ko lahat ng pera ko sa stock market ko ibang 2012 insurance contract. Pinul out ko lahat sa insurance company, sa mutual funds, sa fill up. Pinul out ko lahat. Nilagay ko sa real estate. Reason? I make more money sa real estate. Why should I put my money here na 5% lang at saka dito kumikita ako ng 300%? Okay, bigyan ko na actual example. Meron ako nabiling bahay malapit sa City Hall, sa Talisay. Binili ko siya ng 4.2 million. 4.2. Ang capital ko ay 10%. So 4.8, ba? Divide by 36 months, kaya 3 years to pay, ang monthly ko lang 11,000. So biglang nagiging affordable yung 4 million, di ba? Kaya huwag kayong tumitig dun sa total price. Doon kayo mag-concentrate sa monthly. Yung 4 million ay 11,000 lang. Ngayon, ang price is 13 million plus na. Pero kahit gawin na natin 11.8 million. This is a cost to residual detasaw. Ang price ngayon 11.8 minus 4.2 million. So meaning kumita na ako ng 7.6 million, di ba? Sa price appreciation value. Ngayon, ang rental niya is 40,000 a month times 12 months times 5 years. So kumita ako ng 2.4 million sa rental. Plus 7.6 million ang price appreciation value, kumita ako ng 10 million. Magkano kapital? 400? Ang capital ko ay 420,000. So meaning kumita ako ng 9.5 million. Ngayon, ang monthly ko sa bangko for the whole 5 years is 21,000 a month. Okay? 21,000 a month times 12 months times 5 years. So nakabayad ako sa bangko ng 1,260,000. So 9,580,000. Ang net income ko minus sa nabayaran ko sa bangko ng 1,260,000. So kumita na lang ako ng 8 million. Net na to ha? Net na to, okay? 5 years. Divide by 5 years. Divide by 12 months. So kumita ako ng 138,000 per month. Net. Magkano kapital? 200? Okay. Divide ko siya ng 420,000 para makuha ko yung percentage per month. Meaning kumita ako ng 33% per month. Ipa-atas mo yan po decimal point. 33.01% per month ang kita ko. Actual ha? Times 12 months, kumita ako ng 390%. Malaki kumpara. Why should I